Samantala, dama na raw ang epekto ng humihinang piso at ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pagmahal naman ng ilang bilihin tulad ng kape at gatas. At yan po ang tinutukan ni Lay Alvin. Sa mga pangunahing bilihin na una nang nagtaas ang kape at gatas. Ang isang brand ng kape itinaas ng 45 centavos ang kanilang 50 grams na pakete. Pero hindi naman tumaas ang kanilang 25 grams na mas binibili ng masa. Ang isang imported brand naman na hindi saklaw na suggested retail price ng DTI, 35 centavos ang iminahal kada sachet ng dalawa nilang variants. Sa gatas naman, 4 na brands ang nagtaas ng 1 peso and 15 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos, katumbas ng 3% increase kada 300 at 370 ml. Ang dahilan ng taas presyo, pagtaas ng presyo ng raw materials, oil price hike at pagtaas ng foreign exchange rate. Ang mga manufacturer ng sardinas gusto na ring magtaas ng presyo pero pag-aaralan muna raw ng DTI kung makatwiran ba ito. Nagtaas na ng 25 centavos ang isang brand ng sardinas. Nag-abiso na rin ang mga manufacturer ng iba pang food products at sabong pangligo. Kung mayroon mga produkto na perhaps dati nilang kinukuha na tumaas, marami pa pong mga produkto na pwede nilang puntahan. Kaya ang mga mamimili umaaray sa dagdag presyo. Sa aming mga empleyado po, mahirap po kasi hindi naman po ganun kalaki yung kinikita namin. Mataas nga po eh. Siyempre para sa akin, medyo lang na mamamayan, mahirap, mabigat sa akin. Sa mga supermarket, marami na ring nagmahal na produkto. Kabilang dito ang ilang powdered adult milk, biskwit, candy, disinfectant at iba pa. Karamihan ay nagtaas ng 1 hanggang 3%. Food and non-food, no? Pero again, certain sizes lang. Normally, the bigger sizes, those catering to mga mas may kaya and brands na medyo mas pang high-end market. In drops, in installments, para hindi maramdaman ng taong bayan yung... Lay Alvis, nakatutok, 24 oras.